Una sa lahat, ilang paaralan sa bansa pinaghahanda ng matinding init sa mga classroom. Sa sobrang init, ang panawagan ng ilan, ibalik sa Abril at Mayo ang school break. Ang sagot dyan ng Department of Education, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, mga inarestong tauhan ni dating Governor Pride Henry Tebes nakararanas daw ng harassment mula sa CIDG ayon sa kanilang abogado. Kaugnay po yan ang mga nabistong armas sa property ng dating gobernador. reforma sa pensyon ng mga uniformed personnel itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos. 4 na bilyong pisong halaga ng shabu na tinago sa mga pakete ng tsaa nasabat sa Baguio. Isa sa bawat 3 batang Pinoy na edad 5 pababa, stunted o bansot. Paano ba ito tutugunan ng pamahalaan? At naimbentong robot sa London, may kakayang linisin ng mga kalat sa tubig. Isa si Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian sa mga umuudyok sa DepEd na ibalik na sa tag-init o sa mga buwan ng Abril at Mayo ang bakasyon ng milyon-milyong estudyante sa bansa mula kinder hanggang senior high school. Sa gitna po ng mga balita ng mga insidente ng heat stroke lalo na sa kabataan. Bagamat mahirap itong ibalik, ginit ng senador na kailangan itong gawin. Kailangan ibalik yan sa dati. May logic yan kaya linagay dyan. Mas maganda na ibalik natin sa dating April-May ang summer vacation. No? It will take a little bit of time kasi slow transition yan. Pero dapat ibalik na. No? Dahil yan yung naging kaugalian na natin. Hindi naman daw sarado ang DepEd sa ganitong panukala pero kailangan pa raw itong pag-aralan ng mabuti. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Abala ang mga tauhan ng Rizal High School sa Pasig sa pagpapalit ng kanilang mga sirang electric fan. Nakahanda na raw talaga ang kanilang mga extra electric fan, lalo na ngayong tag-init. Ito po yung aming stock room sa Rizal High School na kung saan dito po nakastocks yung aming mga buffer ng ceiling fan, wall fan. Dahil sa napakaraming classroom namin, malimit masira kasi nga medyo mainit ang panahon. Sa ngayon, halos 400 wall at ceiling fan ang nakastandby kung sakaling may mga masisira. Paano ba naman kasi nasa higit 12,000 ang bilang ng mga estudyante sa Rizal High School na pinagkakasya nila sa 265 na silid-aralan. Sa bawat classroom dito sa Rizal High School, nasa 45 to 55 ang mga estudyanteng nagkaklase. At para mapreskuhan sila, meron ditong 2 ceiling fan, 2 wall fan at meron ding extra stand fan. Kung ang Rizal High School well-ventilated o may sapat namang mga electric fan, ang ilang mga eskwelahan nagkansela na muna ng face-to-face classes at bumalik na muna sa online learning. Ito ay para maiwasan ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga estudyante. Pero mismong si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Win Gatchalian sinabing dapat na ibalik sa mga buwan ng Abril at Mayo ang bakasyon ng mga estudyante hanggang senior high school. Matatandaang nabago ang school calendar ng magpandemya dahil sa nationwide lockdown na pilitang iurong ang pagbubukas ng klase na karaniwang pumapatak sa Hunyo. Dito na pumasok ang pagpapatupad ng blended learning para lang matuloy ang klase ng mga bata. Ngayong school year 2022 to 2023, matatapos ang klase sa July 7. Nagsimula ito noong August 2022. Mula August 28, 2023 hanggang June 28, 2024 naman ang itinakdang pasok sa susunod na academic year. Sabi pa ni Gatchalian, isang dahilan din ng eleksyon kung bakit dapat ibalik ang dating school calendar. 2 reasons. Number 1, ang election natin is always summer. No? So people will go out to vote. Kasi pag tag-ulan, people will not go out to vote. And then pangalawa, summer kasi that's the time students can go out, spend with their families as opposed to tag-ulan. Ganito rin ang panawagan ng grupo ng mga guro na Alliance of Concerned Teachers. Karamihan talaga ay 1, 2 lamang ang electric fan. Kaya pag kami nagtuturo talagang pahirapan, no? May mga lumalabas,
ay pupunta sa kantin, iba nga ay naghihilamos, darating sa loob ng klase ay basang-basa. Bukas naman daw ang Department of Education sa mga panukala na ibalik ang dating school calendar, pero kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil malaki ang epekto nito sa transition. We're not closed. Tayo po we're taking note talaga po ng mga suggestions na ukol dyan. And we will definitely look into it and study the matter kasi hindi naman po simple yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At dahil pa rin sa sobrang init, magpapatupad ang tawag na heat stroke break ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA para sa mga field personnel nito. 30 minuto ang break ng street sweepers at mga traffic enforcers. Depende sa shift ang heat stroke break. Ang pinakamagay alas 10 ng umaga habang 3:30 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon naman ang huling heat stroke break. Mula April 1 hanggang May 31 ipatutupad ang heat stroke break. Kung ang ilan nangangamba sa epekto ng init ng panahon sa bayarin sa kuryente ngayong tag-init, mayroon namang iba na sinamantala ang taas ng araw para mabawasan ang gastusin sa pagpapapresko. Yan ay sa pamamagitan ng pagpapakabit ng solar panels. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mapapa-sana all ka na lang kapag nasilip mo ang Meralco bill ng bahay ni Ana. Kung dati raw kasi umaabot ng 10 hanggang 12,000 pesos ang bill nila sa kuryente kada buwan. Ngayon, zero na ang kanyang Meralco bill. Mula yan na magpakabit siya ng solar panels noong August 2020. And then when my net metering went active, it went down to 1,000 because half of that month I didn't have net metering pa. So half of that month I had net metering na. And then the 4th month, that was already zero. Yeah. So it was zero for like a whole year. Katunayan, sobra-sobra na raw ang kuryenteng nakukuha ng kanyang solar panel. Kaya meron na rin siyang renewable energy credit sa Meralco na nagkakahalaga ng higit 19,000 pesos. Ibig sabihin, ang Meralco na ang bumibili ng sobrang kuryente na nakukuha sa solar panel. Right, so there's 2 aircons running at night. So it's only my nighttime that I'm actually paying for. Pero dahil na-offset lahat from my exported power, then I don't pay for anything. Umabot ng 500,000 pesos ang ginastos ni Ana para sa pagpapakabit ng mga solar panel na may 12 kilowatts. Pero kahit mabigat sa bulsa, laking ginhawa raw ang dala sa kanya nito dahil lahat ng kanilang appliances pinapagana ng solar panels. During the summer heat, I can turn on all the aircons. And when people come over, my family, my friends, I don't have to worry that the aircon's on all day. My God, ano na naman bill ko. I don't think about it. I just turn on everything. Ayon sa isang solar panel contractor, mainam na magpakabit ngayon ng solar panels lalo't may nakaambang power outages at taas singil ng kuryente. Magkatutulong din daw ito sa kalikasan dahil renewable energy ang ginagamit. Sa halagang 60,000 hanggang 80,000 pesos, pwede na raw makabili ng starter na solar panel na kayang mag-generate ng 550 watts. 4 na solar panel ang minimum na kailangan ikabit sa isang residential house. Kaya na nitong paganahin ang isang 1 horsepower na aircon at iba pang basic appliances gaya ng electric fan, mga ilaw, refrigerator at charger ng computer at mga cellphone. Pero bago magpakabit, dapat daw tiyakin na mataas ang kalidad ng solar panel at pasado sa Philippine Electric Code. Naglipana na rin daw kasi ang mga peking solar panel sa merkado. Gumamit po ng experience or reputable na contractor para yung wiring doon secured siya, nasa loob siya ng mga conduit, tama pa yung termination. Siyempre, kailangan in-inspect yan. At least, recommended ko once a year. Especially bago mag-summer season, kaya tinanong ko kung yung tao yan ay sa amin. Bago mag-mahal na araw, nililinis po namin yung panel. Kailangan din matiyak na akma ang solar panel sa bahay na pagkakabitan nito. We'll schedule a site survey, tapos we'll give ano yung mga sizes na hiyang po sa electric bill. Kasi kung in-overdo mo naman, hindi mo magbabayad sa Meralco in cash. Kaya ini-exacto na po namin yung size ng solar panels or kung anong gusto mo ipatakbo. Kasi may iba, gusto magpa-solar dahil tataas yung needs nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Higit 1 milyong pasahero inaasang dadagsa sa NAIA ngayong Semana Santa. Kaya naman magdaragdag ng immigration officer sa airport para maiwasan daw ang mahabang pila. Nasa Frontline balitang yan, Gerard de la Peña.
Ngayon pa lang ganito na karami ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority, simula sa Sabado hanggang matapos ang Holy Week break sa April 10, aabot sa 1.2 million ang dadagsang mga biyahero sa paliparan. Katumbas yan ng 120,000 na pasahero kada araw. Halos kapareho na raw ito ng dami ng pasahero bago magpandemya. Para paghandaan yan, nag-inspeksyon kanina sa airport ang mga tauhan ng MIAA. Nangako raw ang Bureau of Immigration na magdadagdag ng 60 immigration officers. Yan ay para maiwasan na mahabang pila. Kasunod na rin ang controversial na issue sa matagal na screening ng mga pasahero. We have to ensure that we have enough manpower and equipment that are in place because of the surge of the passengers. And we can avoid any severe delays or any cancellations of flights that will impact passenger experience. Kanina, nakuna ng aming team ang mahabang pila sa immigration. Kaya ang mga pasahero may kanya-kanyang diskarte para hindi malate sa flight. Ina-anticipate kasi namin na medyo mahaba yung pila daw. Kaya nga 4 hours before kami dumating. May inaasahan namang pagbabago sa NAIA simula sa Hulyo. Lahat ng international flights ililipat na sa Terminal 1 at Terminal 3, habang sa Terminal 2 na lang ang mga domestic flight. Kaya ililipat din ang higit 100 immigration officers mula Terminal 2 papuntang Terminal 1 at 3. Kita nyo kanina sa Terminal 1, mahaba yung pila, pero dito wala. Kaya maglilipat tayo ng ibang flights para mabalanse natin yung mga passengers. Dadagdagan din ang immigration counter sa Terminal 3. Pinapaupahan dati ang lugar na ito dito sa NAIA Terminal 3 para sa mga tindahan. Pero bago matapos ang taon, ay gagawin na raw itong special lane para sa mga OFW, PWD, diplomat at mga opisyal ng pamahalaan. Kaya naman may iwasan na raw yung pagkakaroon ng mahabang pila na nagiging dahilan para ma-offload o hindi makasama sa flight ang mga pasahero. Pagagandahin din ang Terminal 3, katulad ng ginawa ng Department of Tourism sa Terminal 2. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 1.2 milyon ang mga pasahero rin ang inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal o PTEX para sa Semana Santa. Kanina, nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Transportation sa terminal. Ngayon pa lang, punuan na ng mga biyaheng Bicol. Naka-standby naman ang LTFRB sakaling kailanganin ng dagdag na bus. Inihahanda na rin nila ang random drug testing sa mga driver at konduktor na babiyahe para sa Semana Santa. Yung Bicol routes natin, yan yung mga unang napupuno. No? Hindi lamang sa kadahilan ng mas marami talaga mga taga-Bicol na nandito sa Metro Manila, kundi nagiging jumping point to other provinces like Samar and Leyte. Pero mayroon naman tayong ugnayan no, sa DOTR at sa LTFRB. And ang usapan natin dito, kung kakailanganin ng additional buses, madali naman tayo magpatawag and then magtatalaga sila ng mga kawani dito upang makapag-issue ng special permits kaagad-agad kung kinakailangan. Susunod, kampo ni Congressman Arnulfo Teves pumalag sa pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na pugante raw ang kongresista. May paglilinaw dyan ang DOJ. Dating Senador at retired Navy Officer Antonio Trillanes IV, pinalagan ang panukalang pagbayari ng uniformed personnel ng kontribusyon para sa pensyon. At suspect sa pagnanakaw ng police mobile, biglang tumalon sa umaandar na sasakyan. Ang kanyang sinapit, abangan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pilit daw na idinadala piskang armas sa kanilang compound sa Negros Oriental. Pati ang mga inaresto ginigipit umano para idiin ang magkapatid na Congressman Arnulfo Teves at Pride Henry Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Tinatakot umano at ginigipit na mga hindi pinangalanang tauhan ng CIDG sina Nigel Electona, Jason Timtim at Jonilo Mayagma Jr. Sila ang mga inaresto ng i-raid ang compound ng mga Teves sa Negros Oriental. Ayon sa kanilang abogado, pinipilit umano ang mga sospek na idawit sa mga nakumpiskang armas ang magkapatid na Pride Henry Teves at Congressman Arnie Teves. Pinapaamin po daw sila na, yun nga, tulad ng sinabi ko, pinapaamin sila na Congressman Teves as well as Governor Pride were the ones who ordered them na ibaon yung mga alleged firearms na na-recover daw po. Binantaan din daw ang tatlo na kapag hindi nila idiniin ang Teves brothers ay sasampahan sila ng patong-patong na reklamo. Kapag sumunod naman ay bibigyan daw ng proteksyon. Ipasok sila sa
witness protection program. Kumbaga, they will be subjected to, kumbaga, i-discharge sila sa kung anumang kasong ipa-file sa kanila, and then gagawin silang state witnesses. Panawagan pa ng kampo ng mga Teves kay Interior Secretary Benher Abalos. Pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye. Wala pang pahayag ang CIDG. Habang buwelta naman ni Abalos. Ganito yan kumisang kasi, lahat ng gagawin mo, uunahan ka na Lahat, kanya sabihin, panggigipit. Lahat ng gagawin ko, panggigipit na. Hindi naman tayo ganon. Kanina, ipinagpatuloy ang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong illegal possession of firearms laban kay Congressman Teves. Kaugnayan ng mga armas naman na nakuha sa ilang mga ari-arian ni Teves sa Negros Oriental. Hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ng kampo ni Teves kung kailan siya babalik ng Pilipinas. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla na ang nagsabing itinuturing ng mastermind si Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kahapon, naibalita na rin tinawag ni Remulla bilang fugitive o pugante si Teves. Bagay na pinalagan ng kanyang abogado. A fugitive is one, according to Black's Law Dictionary, who has committed a crime and is evading the legal processes. Paano mo masasabing nag-commit ng crime si Congressman Teves? Wala pang ang finding of probable cause. Hindi naman opinyon ng kung sinong kalihim ang magdedetermine ng guilt or innocence ng isang tao, kundi pawang ang hukuman lamang. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng DOJ, hindi pa naman siya fugitive. Siguro ang hamon ng ni Secretary Remulla ay umuwi na lang si Congressman Teves to face the charges. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mas manipis na raw ang nakitang bakas ng oil spill sa Oriental Mindoro. Base po yan sa pinakuling aerial inspection ng Philippine Coast Guard. Ang hiling naman ng mga lokal na pamahalaan, payagan na muli ang pangingisda sa kanilang probinsya. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Eksklusibong nakasama ang News 5 sa panibagong aerial survey ng Philippine Coast Guard para makita ang lawak na inaabot pa ng oil spill. Kapansin-pansin pa rin ang makinang na bahaging ito ng dagat kung saan pinaniniwalaang lumubog ang MT Princess Empress. Pero kung ikukumpara sa naunang aerial inspection noong March 14, mas manipis na ito ngayon. Wala na ring palutang-lutang na langis na umaabot sa dalampasigan, maging ang mga ilog at mga bakawan, wala na ring bakas ng langis. We've employed another 2 vessels dun sa area. Yung naka-J formation naman kanina. Yung naka-J formation na yun, yung isa naka-rig siya ng skimmer. So para mabilis din yung recovery. Yung medyo may konting kapal, yun yung minamanual scooping natin. Sa ngayon, 5 barko na ang nakadeploy sa mismong Ground Zero, kabilang ang BRP Bagakay na patuloy na nagbubuga ng tubig sa nadaraan ng langis gamit ang water cannon. Yung mga oil shins, of course, manipis lang naman yan. No? Pag nabulabog mo siya, especially birahin mo ng water cannon, even pag kalmada ang tubig, nami-mitigate natin yung effect niya, nag-evaporate siya, nag-dissipate siya from the surface. Agad ding pinapalitan ng mga oil spill booms na kinapitan ng makakapal at naninikit na industrial fuel na patuloy na tumatagas mula sa lumubog na tanker. Sabi ng Philippine Coast Guard, 46 na kilometro na mula sa 55-kilometer area na apektado ng oil spill ang nalinis. Pero para mapanatili yan, kailangan mahinto na rin yung tagas na nagmumula mismo sa lumubog na MT Princess Empress. Sa mga darating na araw pa inaasahang sisimulan ang mas technical na pamamaraan sa pagpigil ng tumagas na langis. Nagsagawa rin ng hiwalay na aerial inspection ng mga kinatawan ng US at Korean Coast Guard. Pinuri nila ang mga improvised oil spill booms na inilatag sa dagat para mapigilang makalapit sa pampang ang mga tumatagas na langis. Sheen still coming out from the vessel, about 1.5 square miles. What should be done? Continue the efforts that they're currently doing. Philippine Coast Guard is doing an amazing job in directing assets to clean up the oil on the scene. At dahil sa bumubuting lagay ng maraming baybayin sa Oriental Mindoro, hiling ng mga lokal na pamahalaan,
payagan na muling makapangisda ang mga naapektuhan ng fishing ban. Doon sa shore ay talagang malinaw naman. Tama na yung ating mga isda kung saan nagpupunta rin. No? But sana maging mas sophisticated ang tests natin na baka pwedeng masabi natin na may mga areas na dito pwede kayong mangisda lahat dito. Bagamat nakahanda pa naman daw ang pamahalaan sa mga ibinibigay na ayuda para sa mga naapektuhang residente, aminado silang hindi pa rin ito sasapat. Yung mga findings, marami pang laman din yung tanker, no, na baka abot ba tayo ng another month, 2 months, 3 months, hindi natin alam. Samantala, sa April 1, nakatakda namang dumating ang equipment ng US Navy, kabilang ang kanilang remotely operated vehicle o ROV na tutulong sa pagpigil ng oil spill. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Walang tulong na makukuha ang International Criminal Court mula sa gobyerno ng Pilipinas oras na imbisigan nila ang madugong drug war sa bansa. Yan ang giniit ni Solicitor General Menardo Guevara. Anya, malaya pa rin makakapag-imbestiga ang ICC sa bansa. Yun nga lang, wala raw silang aasang koordinasyon mula sa gobyerno. They can interview certain individuals, mga alleged witnesses or victims. Pwede naman nilang gawin yon. Kaya lamang, wag silang lumapit sa Philippine government for any assistance kasi wala nga silang maasahan na gano'n. We do not have any legal obligation to cooperate with you. Pumayag naman si Senator Francis Tolentino na tumayong legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin ito ng imbestigasyon ng ICC sa drug war. Ayon kay Tolentino, kailangan niya munang humingi ng clearance mula kay Senate President Mig Zubiri. Wala pang pahayag si Zubiri tungkol dito. Daliwas naman ang gusto mangyari ni Tolentino sa nakasaad sa 1987 Philippine Constitution. Ayon kasi sa Section 14, Article 6, hindi pwedeng maging kinatawan bilang counsel ang mga senador at congressmen sa kahit anong korte. Base naman sa guidelines ng ICC, mga abogadong nasa listahan lamang nila ang maaaring maging kinatawan ng mga inirereklamo. Wala sa listang yan si Tolentino, si dating presidential spokesman Harry Roque pa lamang sa ngayon ang nag-iisang Pilipinong abogado na kabilang sa listahan ng ICC. I accept the letter of the proposal of Senator De La Rosa to lawyer for him. So I'm now speaking as the counsel for Senator Bato De La Rosa. Let's see the process. My role then would be to ensure the protection of Senator De La Rosa, not just within the confines of the ICC, because we're claiming that they don't have jurisdiction, but even locally. Hindi raw magpapatinag ang Taiwan pagdating sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa sa kabila ng panggigipit ng China. Ito ang payag ni Taiwanese President Tsai Ing-wen bago siya lumipad papuntang Amerika. Sagot niya ito sa babala ng China na huwag makipag-ugnayan ang mga US officials sa Taiwanese leader. Bagamat hindi pa kasi kumpirmado, inaasa makikipagkita ang Taiwanese leader kay US House Speaker Kevin McCarthy pagdaan niya ng California. Maaalalang nagsagawa ng war games ang China sa paligid ng Taiwan noong Agosto noong dumalaw ang dating US House Speaker na si Nancy Pelosi sa Taipei. Gate ni President Tsai, hindi raw papalag pero hindi rin daw papatinag ang Taiwan sa intimidasyon ng China. Susunod, bahay sa Baguio City ni-raid. Mga syabong isinirid sa T-bag, bistado. At solusyon sa pagkabansot ng maraming batang Pinoy, paano maabot? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Higit 200 bayan sa bansa ang tinukoy ng Department of Health na may mababang antas sa nutrisyon lalo na sa mga bata. Bagay na target tuldukan ng gobyerno lalo't maraming bata sa bansa ang stunted o bansot. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sabi ng Department of Health, 33% o isa sa bawat 3 batang edad 5 taong gulang pababa sa Pilipinas ay stunted o bansot. Ang kalimitang dahilan niyan, hindi sapat na nutrisyon. Ito ang problemang gusto mabakasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang solusyon, inilunsad ng pamahalaan ang Philippine Multisectoral Nutrition Project. Dito, magtutulungan na iba't ibang ahensya sa pangunguna ng DOH at ng Department of Social Welfare and Development para mapababa ang bilang ng mga bansot na kabataan
kabataan sa bansa. As the country continues to face the persistent threats of hunger and malnutrition, rest assured that this administration is working conscientiously to find effective and cross-cutting solutions to address these and other paramount social problems and concerns. Sabi ng DOH, di lang nanganganib sa iba't ibang sakit ang mga batang bansot. Apektado rin ang kanilang mental development. Maraming mga bata na stunted, mabagal po, no, may developmental issues sila, and then minsan yung kanilang mga pag-unawa, no, yung IQ ay mababa. Sa ilalim ng PMNP, tututukan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga nutritional programs hanggang sa mga komunidad. In the past, kapag gumagawa tayo ng nutritional interventions, it's all about health. Magsusupplement tayo, mag-feeding ang DSWD, magbibigay tayo ng mga gamot, imomonitor ang timbang, and that's it. Pero ngayon, ang ginagawa natin, it's a whole of government. So kasi, nakita natin na never matatapos ang nutritional issue kapag hindi mo naman kinorek yung determinant. Hindi sa feeding program lamang. The other components, tinitignan natin, meron bang daycare center sa lugar na yon, meron bang wash facilities sa lugar na yon, meron bang food stability sa lugar na yon, are there facilities to process food? 10 bilyong piso ang pondo para sa programa na inutang sa World Bank. Target ng DOH na mapababa ang bilang ng mga bansot sa Pilipinas hanggang 2027. Nabawasan daw kasi na 8% ang bilang ng mga bansot na kabataan sa ibang bansa gamit ang parehong programa matapos lang ang ilang taon. Sa ngayon, ipatutupad muna ang programa sa 235 na bayan sa bansa na natukoy na may mababang antas ng nutrisyon. We start slow kasi alam mo itong first year or first 1.5 years we're going to prepare. Sa ngayon itong 235 we are confident na ma-address natin talaga yung mga malaking porsyento ng may mga stunting dito sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinalaga ng dating sundalo at senador na si Antonio Trillanes IV ang panukalang reforma sa pensyon. Sa ilalim po ng panukala, pagbabayarin na ng kontribusyon ang military at uniformed personnel na gagamiting pondo para sa kanilang pensyon. Sa ngayon, wala kasing ganyang binabayaran ng mga tropa na militar. Ang sabi ni Trillanes, dapat consistent ang panukala sa Labor Code kung saan nakasaad na hindi pwedeng bawasan ang sweldo at mga benepisyo ng mga government officials at workers. Kaya't mungkahin niya, ipatupad lang ang panukala sa mga papasok pa lamang sa militar. Kung ipipilit daw kasi ito ng mga aktibong sundalo, baka magkagulo sa Armed Forces of the Philippines. Grabe yung grumbling sa AFP. It's totally unfair. Kabuhayan nila ito, mababawasan sila ng sweldo at benepisyo in the future. Kumaga, we changed the rules in the middle of the game. May inanunsyong plano kahapon ng Malacanang na malamang magiging kontrobersyal pero sabi nga ng ibang eksperto, kinakailangang pag-usapan. Ito po yung reforma sa pension system ng tinatawag na Military at Uniformed Personnel o yung MUP. Baka lamang po sabihin niyo na wala naman kayong kinalaman dyan pero importante po ito. Ang gusto kasi ng Malacanang, malawakang pagbabago sa pension system ng uniformed services dahil hindi na raw kaya ng gobyerno na suportahan ito. Ngayong taon lamang, 130 billion ang inilaan ng gobyerno para bayaran ng pensyon para lamang sa mga uniformed personnel. Siyempre po, hindi kasama dyan ang pensyon ng ibang kawani ng gobyerno gaya ng mga guro o mga clerk o mga health workers. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, kung ipagpapatuloy ito, fiscal collapse ang mangyayari o napakalaking problema sa kaperahan ng gobyerno. Bakit naman? Kakaiba kasi ang sistema ng pensyon para sa mga miyembro ng AFP, PNP, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire, Coast Guard, Bureau of Corrections at pati po yung Philippine Public Safety College. Unang-una, sa pension system ng uniformed personnel, wala pong kontribusyon yung mga miyembro. Hindi po gaya ng pensyon ng ibang kawani ng gobyerno sa GSIS o ng pensyon ng pribadong tao sa SSS na merong buwanang hulog o kontribusyon. Ang kanila pong pensyon ay suportado lamang ng gobyerno sa pamamagitan ng taxpayers' contributions. Iba't iba po yan sa ibang bansa. Sa Amerika, ang mga sundalo ay nagbibigay ng monthly contributions pero may katumbas na kontribusyon dyan ang gobyerno. Sa British military naman, walang kontribusyon ang kanilang mga sundalo sa pension fund para pong dito sa atin.
Ito marahil ang magiging pinaka-kontrobersyal na panukala ng Malacanang, ang pagbayarin ng mga sundalo ng kontribusyon sa pensyon. Meron ng mga umaalma sa panukalang ito. Ang tingin kasi ng ilan para itong regalo ng taong bayan para po sa serbisyo ng mga tropa. At in fairness, hindi lamang po sila ang exempted sa kontribusyon. Ang mga judges o yung mga hukom ay exempted din. Ang kaibahan lamang, nasa higit 400,000 ang mga miyembro ng uniformed services at halos 200,000 ang mga pensioner. Ang pangalawang panukala ng Malacanang, tanggalin po yung indexing ng pensyon sa active service personnel. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lamang po. Ang pensyon po ng mga retirado ay umaakyat at sumasabay rin tuwing tumataas ang sweldo ng mga nasa active duty. Yan po'y kahit retirado na sila. Sa madaling salita, naka-index po o nakakabit ang kanilang pensyon sa mga sweldo ng mga nasa active duty. Kaya't nung halos dumoble ang sweldo ng mga sundalo noong 2018, na problema ang mga economic managers ni Noy Pangulong Duterte dahil ang laki rin po ng inakyat ng pensyon ng mga retirado. Ang pangatlong gustong baguhin ng Malacanang ay ang otomatikong pag-promote ng sundalo sa kanyang retirement. Halimbawa po, ang major ay pag mag-retire, magiging colonel at makakuha ng retirement pay para sa colonel. Ano po ang katumbas niyan? Halimbawa, 1 month base pay times 36 months at ang regular monthly pension ng next higher rank. At ang huli ay ang question ng retirement age. Sa ngayon kasi, mababa po yung retirement age ng uniform personnel, nasa 56 years old. Sa madaling sabi, maaga po sila magre-retire at mas mapapagastos ang gobyerno. May ilang panukala na itaas yung retirement age sa 60 years old. Sa iba pang frontline news abroad, patay ang isang lalaki matapos tumalon mula sa ninakaw niyang police cruiser sa Amerika. Mala grand theft auto kung patakboy ng suspect ang ninakaw na kotse ng California Highway Patrol habang hinahabol ng mga otoridad. Sa isang aerial video, makikitang binuksan ng suspect ang pinto habang tuloy na umaandar ang kotse bago ito tumalon at bumagsak sa highway. At saka naman bumangga ang cruiser sa poste ng kuryente. Sinubukan pa raw ng mga pulis na mag-perform ng CPR sa suspect bago dumating ang paramedics. Pero idineklarang patay ang suspect nang maitakbo na sa ospital. Lumutang naman ng police body cam kung saan nakuhanan kung paano napatay ng mga pulis ang gunman sa shooting sa isang paaralan sa Nashville kahapon. Sa video, mapapanood kung paano inisa-isang pinasok ng mga pulis sa mga kwarto para mahanap ang suspect. Ilang saglit pa, dali-dali silang umakyat sa second floor kung saan nila naabutan ng gunman. 3 batang estudyante at 3 school staff ang patay sa pamamaril. Patay rin ang gunman na kinilalang si Audrey Hale. Dati siyang estudyante na sa naturang eskwelahan na pag-alamang may dinadala siyang emotional disorder. Abangan, water robot sa London may malaking ambag sa kalikasan. Kumakain daw yan ng plastic. At kung ikakasal ka, iimpidahan mo ba ang iyong ex? Alamin ang kwento ng isang bride at kanyang ex-lover na may mahalagang papel sa kasal. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pasadahan naman natin iba pang balita sa Frontline. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 500 kilo ng shabu sa isang bahay sa Baguio City. Ang ilegal na droga nakasupot sa mga Chinese tea bag. Ayon kay Interior Secretary Benher Abalos, aabot sa 4 na bilyong piso ang street value ng kontrabando. Posibleng sa Metro Manila raw nang galing ang binansagang Chaabu. Arestado naman ang isang Chinese national sa operasyon. Timbog ang 5 fixers sa Napasan District Office ng Land Transportation Office o LTO sa Novaliches, Quezon City. Huli sa akto ang mga fixer na nag-aalok ng kanilang serbisyo sa mga nag-a-apply ng driver's license. Dahil dito, mismong si LTO Chief J.R. Togade naman ang pumasok sa opisina ng LTO Novaliches para sabunin ang district officer nito. Bukod sa pag-aresto sa mga fixers, sinibak na rin sa pwesto ang district officer ng LTO Novaliches.
Nagkumpiyansa naman si Solicitor General Menardo Guevara na hindi basta-basta maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa kabila ito ng panukala sa US House of Representatives na itigil ng Washington ang pagbibigay ng security aid sa Pilipinas dahil sa human rights situation dito sa ating bansa. Paliwanag ni Guevara, malalim na ang samahan ng Amerika at Pilipinas. Marami ring factors daw ang dapat timbangin ng US Congress kung kanilang susundin ang panukala ni US Representative Susan Wild. Sa London, may inimbentong robot na may malaking ambag sa kalikasan. Kaya po nitong linisin ang mga basura sa mga ilog at dagat. Alamin po sa report na ito. Ito ang robot shark. Kung ang mga pating mabangis kung humuli ng kanilang pagkain, ang robot shark mabangis din, pero sa pagkuha ng mga basura sa ilog. Imbento yan para kolektahin ang mga basura gaya ng plastic sa tubig. Kaya rin itong itest ang temperatura at kalidad ng tubig. Ang robot shark ay imbensyon ni Richard Hardiman ng London, UK. Naisip niya raw ito nang makakita siya ng 2 taong nagbabangka habang kinukuha ang mga basura sa tubig gamit ang lambat. I wanted to come up with something that could do that even while we weren't on the water on a boat. We have 2 versions, one that can be remotely controlled or one that is autonomous, very similar to a vacuum cleaner. Debaterya rin daw ang ilang robot shark, kaya maaari pang gumawa ng ibang bagay habang naglilinis ito ng tubig. Pero ang presyo niyan, aabot sa $24,600 o katumbas ng mahigit 1.3 million pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kapapasok lang pong balita, kinumpirma ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na binawi na ang lisensya ng kanyang mga baril. Anya, isinuko na niya ngayong gabi ang ilan niyang armas. Bukas, tutulungan daw siya ng PNP sa pag-surrender ng iba pa niyang mga baril. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kapag kinasal ka, iimbitahan mo ba ang iyong ex? Ang isang bride sa Bulacan, inimbitahan ang dating boyfriend, pero hindi bilang groom, hindi rin bilang bisita, kundi bilang makeup artist. Plakadong plakado ang makeup ng bride habang naglalakad siya sa aisle. Ang kumukuha ng video at ang nag-makeup sa kanya, walang iba kundi ang kanyang ex-lover noong high school. Ang kwento ng uploader na si Erickson, 13 taon na silang hiwalayan ng bride bago siya kontakin ito para maging makeup artist. Approve naman kay groom ang pagdalo niya sa kasal. Sino raw bang mag-aakala magkakatotoo ang minsan niyang ipinangako sa ex? Nasisiguruduhin niyang ito ang siya ang magiging pinakamaganda sa kanyang kasal. Ang twist nga lang, siya pala ang magpapaganda kay bride. Pero past is past na raw at ang mahalaga ngayon ay mukhang nasa tamang present at future na sila. At yan po ang 45 minuto ng pag-imayos malagang headlines. Masaya tayo para sa kanila. Best wishes po. Happy kami. Oo naman, best wishes. Congratulations. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.